Video na ito ituturo sa inyo kung paano mag-register sa my CBank. Kasi gagawa din ako ng account kaya naisipan ko gumawa na rin ng tutorial para sa inyo. So punta lang tayo sa my Play Store. Search lang natin dito yung CBank. Kasi kakailanganin ko rin siguro bukas kasi bibili ako sa my Shopee. Kasi kukonect din natin yan sa my Shopee. So ito yung CBank PH. So ito yung itsura niya kapag nag-download tayo at ang sabi, banking made effortless, fast, and easy banking at your fingertips. So, yan yung ano niya. Yung homepage, tsaka user interface. So, PDIC, ano na rin po siya. Deposits are insured kapag nasa 500,000. Next, ito, may ano siya. Customer service. Kagaya siya sa may Shopee. So, ayan, start na tayo. Download lang natin, install. So ayan na, open lang natin once na na-install na natin or na-download. So ito, may nag-pop up, allow CBank to access this device location. So while using the app na lang, then allow. Allow lang natin lahat. Then start your CBank journey. So pwede tayo mag-continue with Shopee or pwede tayo with sign up with mobile number. Since i-connect naman na natin sa may Shopee or i-connect ko naman na siya sa may Shopee, dito na ako siguro sa may continue with Shopee. So ayan, CBank, a rural bank. CBank will receive your user profile, your address information, your order information. Click natin yung continue. Then ayan, confirm your mobile number. Kinuha niya na yung mga information natin from Shopee. So nakuha yung number ko, ito. Then yung referral code optional. So, kung kakagawa nyo pa lang ng referral code sa may CBank, gamitin nyo na po yung akin. Ayan, nakalagay lang dyan yung referral code ko. Type nyo lang ang JM260852. Pagka-enter nyo, click nyo yung I agree to CBank's terms of service and with CBank's privacy policy as may be amended from time to time. Click lang natin yung next. So yan, verify SMS OTP. Your verification code is sent to sa number ko. Then please enter the OTP within 3 minutes. So ito yung OTP text from CBank. Yung OTP ko daw ay 849376. So take note guys, wag nyo i-share yung OTP na yan. Kung may mag-text sa inyo, wag nyo i-share sa iba. Kasi makukuha nila yung bank account or pera nyo. 849376. So ayan yung sa akin, nakikita nyo, sinishare ko sa inyo kasi nga gamit ko na. Hindi nyo rin magagamit yan. So next, create password. Your password can be used for login and transaction authentication. Ibig sabihin, gagamitin natin yung password nito kapag maglalagin tayo. Kaya gagawa tayo ng password ng 8 to 16 characters yung haba. Tapos yung password dapat mayroon pong both letters and numbers. So, kayo na bahala sa password na mag-isip kasi sa inyong sarili account naman yan. So, after mag-create ng password, click lang natin yung next. So, yan na. Click na natin yung next. Ayan, activate Touch ID. So, sige, activate ko na. Ayan, successfully activated. Then, dito na tayo sa may facial verification. Please position your face properly in the frame. Your face will be automatically captured. Please ensure the following. So, dapat your face is fully visible and not covered by your hair, glasses, face mask, or any accessories. There is enough light in your environment. So, yan. Start na tayo sa facial verification. Click lang natin yung start verification. Then, while using the app, tapos iharap lang natin yung camera natin sa ating muka. Make sure naka-capture niya kagaya nito. So, yan. Verification in progress at verification completed. So, ayan, successful yung facial verification natin. Then, select an ID. Kailangan natin mag-submit ng one of the IDs listed below to verify your identity. So, meron tayong pagpipilian. Merong UMID, driver's license, Phil ID, national ID, postal ID, passport, and SSID. So, ito yung ID without an address, yung passport. So, dito tayo sa mabilis. ID with an address sa UMID kasi mas mabilis daw, fast. Kapag yan yung pipiliin natin kasi may kasama na siyang address. So, pipili ako ng UMID.
So, click lang natin take ID photo, then ilagay lang natin dito yung ID natin. Make sure tama yung position kasi mahirap mag-capture. Medyo pangit pa yung pagkuha ng camera kapag gamit yung SeaBank na camera. Kaya nakailang ulit ako dito. So, after nun mag-capture, yung information mo sa ID, makukuha yun. Then, mag-fill out ka lang ng mga other information na hindi na-fill outan. So, after mag-submit ng ID at mag-fill out ng iba pang mga information, ganito na po lumabas. Application under review. So, magantay na lang tayo ma-approve yung ating application. Kinabukasan siguro since gabi tayo nag-create. Then, after nyan, pwede natin yan i-explore yung iba pang mga features dito sa my SeaBank. So, ito sa notification niya, inactivate ko yung Touch ID. Then, yung important notice from SeaBank, basahin nyo na lang. So, ito na guys, check na natin yung SeaBank natin kung approve na yung application natin. So, ayan. Nanghihingi ng code ito. So, nakalagay na dito yung pangalan natin, account number, then yung available balance 0 since hindi pa tayo nakapag-fund dito sa my SeaBank. Next, yung interest rate niya ay up to 4.50%. So, sa next video, ituturo sa inyo kung paano mag-deposit. Dito lang yan, add deposit. Pwede tayo mag-link ng account or pwede ring mobile banking. Next, sa refer and earn, pwede tayo kumita. Gamitin nyo lang yung referral code ko na JM260852. Kung first time nyo pa lang gumamit ng SeaBank. So, ayun na guys, successful yung registration natin at merong email dito. Ang sabi, welcome to SeaBank, get ahead with fast and easy banking. So, ayan, successful na yung registration natin. Pwede na tayo mag-fund dito. Kaya, sa next video, kung sakaling mag-fund na ako, ituturo sa inyo yung mga tutorial kung paano yung process. Kung paano mag-fund sa my SeaBank. At ganun din, gagawa rin ako ng tutorial kung paano siya i-connect sa my Shopee natin. At sa dashboard niya, ito yung itsura, may pay transfer. Kung magbabayad tayo, pwede tayo mag-scan and pay. Ayan. So, back lang natin. Then, transaction. And, ayan, may kita natin dito yung profile. So, sa nakikita nyo or napapansin nyo, meron ng logo. Yan kasi yung logo ng shop ko sa my Shopee. So, siguro automatic connect na siya or ima-manual connect pa natin since nag-sign up ako using my Shopee account. So, ayun lang muna yung tutorial natin about sa kung paano mag-open na account sa my SeaBank. Kung may mga katanungan ka pa, mag-comment ka lang po sa comment section ng video na ito at mag-follow ko na rin po sa mga social media account ko, Facebook, TikTok at YouTube. Ganoon din sa my Instagram. Hanggang dito na lang yung vlog natin. Maraming salamat po sa inyong panonood.